Sa pagpapatuloy ng ating Philippine timeline, ay dadako na tayo sa isang magulong bahagi ng bansa. 1986, ang EDSA People Power o ang EDSA 1. Sa taong ito naman 2001 ay magaganap naman ang sinasabi nilang EDSA 2. Marami ang makakasaksi ng mga pangyayari dahil matitelecast ito sa mga TV station mula na magpasimula ang impeachment. May mga nagsasabing labag daw sa saligang batas ang magaganap sa taong ito. Pero may mga nagsasabi ding okay lang. Tama lang daw kasi dahil magnanakaw naman. Kung sisilipin natin, isa sa ERAP sa masabing hindi ganong katindi ang pinag-aralan. Kung ikukumpara sa ibang mga naging pangulo ng Pilipinas na yung iba ay nagtapos pa sa mga magagarbong international school. Pero nang mapatalsik itong si ERAP o si President Joseph Estrada, ay meron bang nagbago? Nagbago ba ang buhay ng mga Pilipino? Yan ang napakahalagang tanong. Tayo bilang pangkaraniwang mamamayan ay nga pa rin at naghihintay na merong mahulog na mumo ng kaunlaran sa mga lasing sa kapangyarihan. 2001, panibagong yugto, panibagong pakikipagsapalaran bilang isang Pilipino. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin na... Sa taong ito 2001 ay marirelease ang isa sa pinakamagandang ballad song na malilikha sa ating bansa. Ito'y mula kay Aisa Sigera. Ito ang kantang Pagdating ng Panahon na mula din sa kanyang album na Pagdating ng Panahon. Ang kantang ito ay sobrang tatatak at uukit ng kasikatan sa Pilipinas dahil nga sa ganda nito at magiging bahagi rin ng buhay ng mga Pilipino. January 14 naman ang ganapin naman ang 2001 PBA draft kung saan ang naging first pick ay itong si Willie Miller mula sa Letran na kinuha naman ng Red Bull Thunder. Second pick naman itong si Mike Rayback na galing pa sa Amerika at kinuha naman ng Shell. At third pick naman itong si Mark the Spark Kagiwa na mula din sa Amerika at kinuha naman ng Barangay Ginebra. Nagpatuloy sa pagpasok ng taong 2001 ang impeachment trial kay Pangulong ERAP. Magpipresenta ng mga witness ang mga prosecutors na magpapatunay daw ng involvement nitong si Pangulong ERAP sa sugal na wedding at ang pagkakaroon niya rin daw ng sikretong bank account. Pinangunahan naman ng depensa ni Pangulong ERAP itong sina former Chief Justice Narvasa at ang dating Solicitor General na si Estelito Mendoza. Inakusahan din itong si Pangulong ERAP na gumagamit daw ng alias na Jose Velarde pero i-deny niya ito at ang akusasyon na ito ay didiin sa kanya ng bank executive na si Clarissa Ocampo. At dahil naman sa pagdami ng mga ebidensya laban kay Pangulong ERAP, January 16 ay sinubukan pa ng prosecution. Nabuksan pa ang isa pang envelope na naglalaman di umano ng iba pang mga ebidensya laban sa Pangulo. Pero nagkaroon pa ng botohan kung ito ba'y bubuksan o hindi sa Senado. At sa botong 11-10 ay nanalo ang mga kaalyado nitong si Pangulong ERAP na wag na kang buksan ng nasabing envelope. Pero dahil dito ay maraming nagalit, dahilan para mag-walk out ang prosecution, kabilang ang presidente ng Senado na si Pimentel. At kinahapunan ay nagtipon-tipon na sa EDSA ang mga gustong magpatalsik kay ERAP sa Malacanang. Unti-unting dumami ang mga ito hanggang sa umabot na ng daan hanggang sa naging libo na. At nangyari na ang tinatawag na EDSA 2. January 19 nang mag-withdraw ng suporta ang AFP kay Pangulong ERAP at lumipat ito at sumipsip kay Gloria. Kaya naman noong January 20, 2001 ay diniklara ng Supreme Court na bakante na ang pagkapangulo at agad namang nanumpa itong si Gloria na nagmamadali. Masayang masaya at ito namang si Pangulong ERAP ay iniwan na ang Malacanang. Samantala naging component city naman ng Ilocos Sur ang Vigan January 22, 2001 nang maratipikahan ng Republic Act 8988. Sa mga panahon ito dahil sa kasikatan nitong si Rufa May Quinto ay ginawan siya ng pelikula na may titulong Buba na marirelease naman January 24, 2001. Isa itong comedy film na idinirect ni Joyce Bernal. Kaya nga lang sa kabila ng nakakatawa ang nasabing pelikula ay naging rated 18 ito sa MTRCB. Alam niyo na kung bakit? Huwag kang mag
Sa taong ito ay sisikat ang kantang Torete ng bandang Moonstar 88 mula sa album nilang Popcorn na na-release 2000 pa. Ang kantang ito ay sobrang nag-hit sa bansa na ginigitara sa mga eskwelahan, sa kanto, sa mga gilid-gilid at ang kasikatang ito ay umabot pa hanggang sa makabagong panahon. Sumunod na buwan naman, February, isang krimen ang naganap na ang ambushin at mapatay itong si Filemon Lagman o si Kapopoy. Hapon ng February 6, 2001. Ito'y malapit sa UP Diliman, bahay ng alumni. Nakilala itong si Kapopoy bilang isang revolusyonaryo at socialist leader. At nang siya ay mapatay ay bahagi siya ng isang grupo na magpaparticipate sa 2001 midterm elections. February 11 naman, na magpasimula naman sa GMA7 ang Filipino Educational Comedy Show na Bitoy's World, na pinagusan naman itong si Michael V, kung saan ay gumanap siya bilang sina Etoy, Petong at Bebang. At naipakita din dito ang multi-talent nitong si Bitoy, kung gaano siya ka-versatile sa kanyang pag-arte. At sumunod na araw naman, February 12, ay nag-step down na itong si Kabayan Noli Di Castro sa matagal na panahon na pagiging anchorman niya ng TV Patrol. Ito ay dahil tatakbo siya, hindi magja-jogging kung hindi sa pagiging senador. Ito ay sa 2001 election. Ma-establish naman February 16, 2001 ang Marikina Shoe Museum. Dati itong tinawag na Footwear Museum of Marikina. 19th century pa nang maitayo ang estrukturang ito o panahon pa ng mga Kastila. May kita naman sa itsura. Ito'y bilang arsenal. At dahil nga sa Marikina ay capital shoe of the Philippines, ay naisip ng mayor nito sa mga sandali ngayon na si Bayani Fernando. Nahingin na lamang sa Commission of Good Government ang ilan sa mga koleksyong sapatos ng dating unang ginang na si Imelda Marcos na nasa kanilang pamamahala. Pumayag naman ang Commission of Good Government at dito na magsisimula nga o ma-establish ang Shoe Museum. Na-release naman ng Swedish pop group na 18s ang kantang sisikat din sa taong ito na talagang nakakaindak, ang Upside Down, sa itong single na na-release 2000 pa. Pero hanggang 2001 ay sikat na sikat ito sa ating bansa. I never had a dream come true. At tulad ng kantang Upside Down, 2000 din marirelease ang kantang Never Had a Dream Come True ng S-Club 7. Nasisikat din sa ating bansa sa taong ito, 2001. Ito'y mula sa album na Sunshine. Ang kantang ito ay nagustuhan din ng mga Pilipino na pinatugtog sa mga radyo at nasama rin sa mga top chart. Magpapasimula naman March 6 sa ABC5 ang international series na That 70 Show na mula sa Fox Network. Sa itong American sitcom na magugustuhan din ng mga Pilipino dahil sa ganda rin at cute na kwento nito. Mari-release naman March 10, 2001 ang huling album ng Eraserheads, ang Carbon Stereoxide. Sa album na ito ay mafe-feature ng pagiging dark at mature ng banda, kung saan nakapaloob dito ang kantang Maskara na sinasabing nag-iisang sumikat na kanta sa album na ito. At sa pagkakataon din ito ay bahagyang nagkaroon ng bad reviews ang album ng bandang Eraserheads at bumaba rin ang benta nito na nasa 12,000 copies lamang. At matapos nga ang huling album na ito ng banda ay tuluyan ng kumalas sa grupo itong si Eli Buendia na ikalulungkot ng maraming tagahanga ng grupo. March 12, 2001 na magpasimula naman sa GMA7 ang drama comedy series na Biglang Sibol Bayang Impossible na pinagbidahan naman itong sina Celia Rodriguez, Nestor De Villa at Silvia La Torre. Ito ay nagtapos January 25, 2002 na merong 228 lamang na episodes. Sumunod na araw naman March 13, 2001 nang bawian ng buhay itong sa Encarnacion Alzona. Siya ay isang historian, teacher na tinanghal na national scientist ng ating bansa dahil sa kanyang ambag sa larangan ng edukasyon. Dahil nga sa kanyang katalinuhan ay naging scholar pa siya ng American government o yung tinatawag na pensyonado. Ito ay para makapag-aral sa Radcliffe College, Harvard University. Ito ay noong 1920. At dito ay nakapag-master's degree siya ng history. Naging bahagi din siya ng history department ng UP Diliman. Pinawian siya ng buhay sa edad
na 105. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas para kang Sphinx. Ugali mo'y napaka-Sphinx. At sa taong ito ay ma-release din ng hip-hop group na Salbakuta ang kanilang album na Ayoko ng Ganitong Life, kung saan ay nakapaloob dito ang massive hit na Stupid Love. Isang kantang gumimbal sa bansa dahil sa tindi ng impact nito. Hindi lang sa hip-hop community kundi sa karamihan ng mga Pilipino. Kahit saan ka ba naman pumunta ay maririnig mo talaga ang kantang ito. Sa jeep, sa kapitbahay, sa mga establishmento, sa kantin, sa mga nagpapatugtog ng MP3 at MP4 na mayroon pang speaker. Ang kantang ito ay na-enjoy talaga ng mga Pilipino na kada papatugtugin ay sinasabayan talaga. Na kahit ayaw mo rin kabisaduhin ay makakabisado mo kahit anong gawin mo. At tumatak ng gusto sa OPM scene. March 18, 2001, isa pang krimen ang naganap ng itong si Mark Wilson Chua ay paslangin. Ito sa University of Santo Tomas. Nagpasimula ang lahat sa kanyang pag-i-expose ng irregularity sa nasabing universidad, tulad ng malalang suhulan para makapasa lamang at ang matinding hazing. Ang mga bagay na ito inilapit niya sa gobyerno ng ating bansa, dahilan para masuspende ang ilang mga nangunguna sa ROTC sa UST. At ito na nga naging dahilan o naging mitya kung bakit siya papatayin. Ang krimen na ito ay tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas dahil dito ay nasilip din ang iba pang mga anomalya sa mga ROTC sa iba pang mga universidad. Kaya naman itinuturing na bayani itong si Mark Wilson Chua. Bagaman nahuli ang ilan sa mga may gawa ng krimen, ay mayroon ding nakatakas. Marirelease naman March 20, 2001 ang kantang It's Been a While ng rock band na Stain na bahagi ng kanilang Break the Cycle album na marirelease sa taong ito. Ang kantang ito ay sisikat ng gusto sa buong mundo at sa ating bansa. Magiging bahagi ito ng US Billboard Hot 100 at Billboard Mainstream Rock Tracks. At sinasabing pinakasikat daw na kanta ng Stain. Sa kaparehong araw ay marirelease din ang kantang All or Nothing ng American boy band na O-Town. Ito ay mula sa same name album na O-Town din. Isa sa pinaka nag-hit na kanta sa ating bansa na hanggang sa ngayon ay bahagi pa rin ng buhay ng mga Pilipino. Lalo na yung mga mahilig sa videoke. March 26 naman ay marirelease ang album na Gorillaz ng English virtual band na Gorillaz. Kakaiba ang tugtugan ng bandang ito. Pinaghalo-halong genre. May alternative, may electronic, at meron ding hip-hop. Kaya naman nagustuhan din ito ng mga music lover, lalo na ang kantang Clint Eastwood. Sa bawat pag-ikot. Sa kaparehong araw, March 26, 2001 ay magpapasimula naman sa GMA7 ang television drama series na Ikaw Lamang Ang Mamahalin. Pagbibidahan naman ito ni Kogi Domingo, Angelica de la Cruz at Sunshine Dizon. Magtatapos ito November 1, 2002 na mayroong 425 na episodes. At nakatapat naman ito sa parehong araw ng release sa kalabang estasyon na ABS-CBN ang pagpapasimula naman ng teleseryeng Sa Dulo ng Walang Hanggan. Ito'y pagbibidahan naman ni Claudine Barreto at ng idol mong si Carlos Agassi, Luis Alandi, Maylin Dizon at marami pang iba. At ito naman ay umabot ng 2003 na meron namang 501 episodes. Sa pagkakataong ito mga paos, bilang adjustment, ay hahatiin natin sa 4 ang ating mga timeline videos. Nang sa ganon, ay mas marami tayong mailagay ng mga info, mapalokal naman at mapa-international. Pipilitin nating makuha ang lahat ng mga kaganapan sa bawat 3 buwan ng taon. Pero pagsusunod-sunurin pa rin naman natin ang pagpapost nito na may 2 o 3 araw lamang na pagitan. Nang sa ganon na hindi kayo mabitin. Sana maunawaan nyo at sana'y patuloy yung pagsuporta ninyo dito sa ating channel. Bagaman sinimulan ko ng hatiin ng 2001, sa 2002 tayo magsisimula ng fully loaded ng mga information. Muli maraming salamat sa inyo mga paos. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Nang sa ganon ay makasunod ka sa ating mga topic. Maraming salamat sa inyo mga paos at see you sa next episode. Bye bye.